Katatapos ko pa lang noon sa elementarya, nasa edad 12 ako noon at nagsimula na kaming magbakasyon nang sumapit ang summer vacation na pinakahihintay ng bawat estudyante sa matagal na pananatili sa paaralan. Sabado de Gloria noon at pinaniniwalaan ng mga Katoliko na patay noon ang Diyos at nababalot ng kadiliman ang sansinukob habang hindi pa nabubuhay na muli ang kapangyarihan ng Diyos. Kasalukuyang nasa malayo ang aking nanay at abala siya sa pagtatrabaho bilang domestic helper sa Hong Kong. Madalas kaming nakatatanggap ng mga overseas call dahil parati naming namimiss ang isa't isa. Buwan-buwan din kaming pinapadalhan ni nanay ng pera bilang panggastos at pambayad namin sa kuryente at tubig at iba naming pangangailangan sa araw-araw. Samantalang nasa Lumban, Batangas naman ang aking panganay na kapatid na kumukuha ng computer engineering, naiwan kami ng tatay ko sa probinsya. Nasa edad 80 na si Lola Maria nang magsimula siyang magkaroon ng demensya, o mas kilala bilang senyales ng pag-uulan ng matanda at lumapot ang kanyang dugo. Naging mahina rin siya dulot ng katandaan. Mahina na rin ang kanyang panunaw at napansin namin na hindi na siya tumatanggap ng anumang malalambot na pagkain. Nakaratay siya noon sa isang folding bed sa may sala ng aming bahay. Isang gabi habang lumalakas ang hangin sa labas ng bahay ay biglang nawala ang kuryente. Naisip ko na ang low pressure na binalita sa radyo kaninang tanghali ay maaaring natuluyan ng ganap na isang bagyo. Nangusap at nakiusap si Lola Maria sa aking tatay sa mahina at naghihingalong boses, "Jose, maaari mo bang tipunin ang aking mga apo? Hindi na ako magtatagal at anumang oras ay maaari na akong mamatay. Gusto ko silang makita sa huling pagkakataon." Umubo pa ng makailang beses si Lola Maria bago tuluyang umalis ang aking tatay upang kausapin kaming 5 magpipinsan na nagkukwentuhan sa may balkonahe ng aming bahay. Nabahala kami sa sitwasyon ni Lola at hindi namin mapigilang mapaluha habang lumalapit kami sa nakaratay na matanda. Malaki na rin ang ipinayat niya at hindi na rin siya katangkaran na babae, pero nakikilala pa rin siya sa mapupungay na mga mata at mahahabang buhok na kulay puti. Pinalapit niya kaming lahat sa kanya, partikular na ako na paborito niyang apo, at nangusap siya sa magaralgal at mahinang boses, "Masaya ako na nakumpleto kayong mga apo ko. Kaya ko kayo'y ipinatawag upang sabihin ang huli kong habilin. Gusto kong ipamahagi sa inyo ang aking kapangyarihan upang maipasa sa susunod na henerasyon ang kapamahalaan ng aking kinagisnan upang hindi maputol ang salinglahi ng aking mga magulang." Nagimbal kaming magpipinsan habang hawak namin ang kanyang kamay. Nakaramdam kami ng matinding lamig at tila may pumasok na hangin sa may balkonahe papasok sa sala. Nabitiwan namin ang kanyang mga kamay nang mapansin naming nagbago ang kanyang mga mata. Lumiit ang itim at naging isit ang itsura ng kanyang mata na tulad ng sa makamandag na ahas. Unti-unti niyang ibinuka ang kanyang bibig at inilabas ang isang malaking itim na perlas. Halos magsigawan kaming magpipinsa nang marinig naming biglang nagsarado ang mga pintuan ng lahat ng silid gayon din sa harapang pintuan ng aming bahay. Umatras kami palayo kay Lola nang masaksihan naming nagbago ang kanyang anyo. Humaba ang kanyang dila at tinubuan siya ng napakalagkit na pangil at nanlilisik ang kanyang mapupula at nagbabagang mga mata na animoy mata ng isang mabangis na hayop. Napakasama ng kanyang mga tingin sa akin, tumatago sa aking kaluluwa na parang hinihiwa ang kaibuturan ng aking kalooban. Napasigaw ako ng Lola, sa sobrang takot, tila wala siyang naririnig at hindi na siya ang Lola Maria namin. Isa na siyang ganap na aswang na tinubuan ng malalaking pakpak sa kanyang likuran. "Kung hindi ninyo tatanggapin ang aking ipamamana, mabuti pang kitilin ko na lang ang mga buhay ninyo, mga wala kayong utang na loob. Hindi ninyo man lang pinahalagahan ang mga pag-aaruga ko sa inyo noong mga bata pa kayo. Mga wala kayong kwentang apo." Lalong bumangis ang kanyang anyo, lumipad siya sa may kisame at tinamaan niya ang bumbilya na naging daan upang bumagsak ito sa sahig. Nagkagulo kami at nagtatakbo patungo sa front door pero mabilis na nakatalon si Lola Maria at hinarangan niya kami. Gumapang kami palayo ng aking mga pinsan na namumuko ang mga mata. Umatras kami papalayo subalit mabilis niyang nahablot ang hood ng jacket ko at natangay niya ako sa ere. Lumakas ang mga palahaw naming magpipinsan. Kumuha ng plorera si Maricel at ibinato niya kay Lola subalit nakailag lamang si Lola Maria. Nanginginig ang mga tuhod ko at halos tumiklop ang aking mga kamay at paa sa sobrang sindak at namamaos na noon ang aking boses. "Lola, parang awan niyo na po, mahal na mahal namin kayo pero pakiusap huwag niyo po kaming patayin, pakawalan niyo na po ako Lola." Nagmamakaawa na ako noon subalit nagpapatuloy lamang na tumutulo ang laway niya na tila isang nababaliw na halimaw.
Nagpapatuloy na nanlilisik ang kanyang mga mata hanggang sa ilabas niya ang kanyang mahabang dila at nakaramdam ako ng matinding panganib. Lumakas ang kabog ng puso ko at nangibabaw sa akin ang pagnanais na makatakas sa kanyang mahahabang kuko, subalit mas malakas at makapangyarihan si Lola Maria. Nilukuban ako ng kalituhan at matinding pagsusumamo. Ipinikit ko ang aking mga mata habang hinihintay ang napipintong kamatayan ko nung gabi. Sa hindi inaasahang pangyayari ay narinig namin ang malakas na tunog ng grandfather clock na tumama sa ikalawa ng hating gabi. Dumagundong ang malakas na tinig ni tatay, umalis ka sa loob ng aming pamamahay. Hindi na ikaw ang aking ina, isa ka ng halimaw ng kadiliman na dapat puksain. Isinaboy ni tatay ang isang belya ng benditadong tubig. Kasama niya ang isang pari na may sinasambit na dasal, hawak ang isang rosaryo. Natulala kami sa aming nasaksihan. Nagulat pa kami nang bigla silang lumitaw sa aming harapan. Hindi namin maunawaan kung saan sila dumaan. Sa sobrang takot na naramdaman namin sa karanasan sa pagsalakay sa amin ni Lola Maria, ay halos hindi na namin naramdaman ang presensya ng aking tatay, gayon din ang kanyang kasamang matandang pari. Sa kapangyarihan ng Panginoong Diyos, ikaw ay pinupuksa ko na manumbalik sa kadiliman at huwag nang gambalain ang mga tao sa mundo. Palakas ng palakas ang kanyang tinig kung kaya't mas lalong kinakitaan ng galit ang aswang. Nabitiwan niya ako at akmang sasalakayin ang matandang pari ng biglang. Humarang sa kanya ang aking tatay, hawak niya ang malaking sibat at pinasunod niya si Lola Maria sa labas at doon niya inasinta ito sa kanyang dibdib. Nagsipaglabasan kami at napansin namin sa kalangitan ang unti-unting paglabas ng araw sa mga ulap. Nag-uumpisa na noong sumapit ang umaga, eksaktong tumama sa dibdib ni Lola Maria ang sibat. Nagpaikot-ikot siya sa ere habang nagsisisigaw sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman. Nagtakip ako ng tenga dahil napakasakit sa tengang pakinggan ang kanyang mga tili na tila pinupunit sa hangin ang pag-ungol at paghikbi niya. Inabot ng matagal na oras bago pa lumipad patungo sa may kakahuyan ang aswang. Nang magsimula ng magliwanag sa buong kalupaan, ay mabilis na nasunog at namalat ang balat ni Lola Maria. Bumulusok siya sa lupa at manakanakang sumabog na tila isang dinamita. Niyakap ako ng mahigpit ng aking tatay at pagkatapos ay tumakbo kaming lahat sa direksyon patungo sa kinaroroonan ng katawan ni Lola Maria. Nag-umpisang tumangis ang aking ama habang kinakausap ang abo ni Lola Maria. Patawarin mo ako, ina. Hindi namin kayang talikuran ang batas ng tao, gayon din ang batas ng Diyos, upang tanggapin ang inyong pamana. Nawa ay matahimik na rin ang iyong kaluluwa saan ka man naroroon. Baon namin ang inyong pagmamahal. Hinintay naming mag-umaga at nagdesisyon ang aking tatay na ipunin ang kanyang abo at ilagay sa isang malaking garapon. Nakiusap siya sa matandang pari na magkaroon ng isang maiksing misa at pagkatapos noon ay nag-alay kami ng kaunting dasal para sa kaluluwa ni Lola Maria. Kinabukasan iningatan ng aking tatay ang abo ni Lola Maria. Inilagay niya itong mabuti sa tukador ng aming kabinet. Bumalik kami sa aming bahay at nagsimulang mag-almusal bago nagpaalam ng isa-isa ang aking mga pinsan upang umuwi na muna sa kanilang mga tahanan. Nagligpit kami ng aking tatay ng mga ginamit na kumot at punan folding bed, maging ang mga kasuotang isinuot ni Lola Maria ay maayos naming inilagay sa sidlan upang malabhan bago itago sa tokador. Makalipas pa ang ilang minuto ay mayroong ipinagtapat sa akin ang aking tatay nang magtungo kami sa may balkonahe ng bahay. Nagpakawala muna siya ng malalim na buntong hininga bago nagsimulang magsalita. Ramdam ko ang bigat at tensyon sa kung anumang isisiwalat niyang lihim sa akin. Anak, hindi ko sinasadyang patagalin ang sikretong nasaksihan mo tungkol sa tunay na pagkatao ng Lola Maria mo. Ang totoo, nasa dugo ng ating angkan ang pagiging aswang. Ang tatay ni Lola Maria na si Lolo Solomon mo ang unang aswang ng pamilya natin. Siya ang nagbigay ng itim na perlas kay nanay upang maipasa ang kapangyarihan ng pagiging aswang. Subalit nung magsimula na siyang umapak sa matandang edad ay tinangka niyang ipamana sa amin ang itim na perlas, si Ihe na panganay kong kapatid ang napasahan ng kapangyarihan kung kaya't siya ang naging aswang sa aming magkakapatid. Nagimbal ako sa aking mga narinig pero hindi ba't basis sa mga narinig ko sa pamilya po natin ay nabaliw po si Chio Ihi simula nang mamatay ang kapapanganak niyang bunsong anak. Nagpakamatay siya sa matinding kalungkutan, di ba po? Napailing ang aking tatay, hindi, ang totoo kinain niya ang kanyang bunsong anak nung sanggol pa lang ito. Napatay siya ng kanyang asawa sa engkwentro at pinalabas ng pamilya na nagpakamatay si Ihi. Napakasakit sa amin ang kanyang sinapit kaya isumpa naming magkakapatid na hindi kami susunod sa kanyang mga yapak.
ibinalik namin ang itim na perlas kay nanay at nangako kaming hindi namin tatanggapin ang pamanang kapangyarihan niya. Hindi ko naman akalain sa mga apo niya ibabalik ang mana at nagkaroon pa ng mas malalang kaguluhan na naging sanhi tuloy ng kanyang mabilisang kamatayan. Nagumpisang tumulo ang mga luha sa mga mata ng aking ama. Hindi ko akalaing sa matagal na panahon ay mayroong itinagong malagim na sikreto ang pamilya namin dahil sa pagiging aswang ni Lola Maria. Pinagsisisihan namin ang mga nangyari noon at hanggang ngayon ay hinahabol pa rin kami ng kagimbal-gimbal na krimen ng nakaraan na hindi namin matakasan. Sana mapatawad ng Diyos ang nangyari sa pamilya natin. May kung anong kumirot sa puso ko at niyakap ko ng mahigpit ang aking tatay. Namatay na po si Lola Maria. Mapagpatawad ang Diyos. Maaaring ang buhay niya ang naging kabayaran sa pagkakasala ng buong pamilya at ngayon ay binibigyan pa rin tayo ng Diyos ng pag-asa na mabuhay at magbagong muli itay. Pinunasan ko ang mga luha sa mata ni tatay at nang mahimasmasan na siya ay nagpatuloy na kami sa paglilinis at pagsasaayos ng bahay. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat. Magandang umaga po Kuya Chris. Isa po ako sa masugid ninyong taga-subaybay at itago na lamang po ninyo ako sa pangalang Mine. Ang nais ko pong magbahagi sa inyo ng isang kwentong kababalaghan ng kaibigan ng aking kapatid ukol sa pinsan niyang si Liza at ng kanyang nobyo sa kamay ng isang mapaghiganting aswang na isa ring miyembro ng mangkukulam sa isla ng Sikajor. Nagsimula ang kwento noong October 26, 2000 at humaharap na din noon sa mga pagbabago at pag-unlad ang Sikajor, subalit napupuno pa rin ito ng mga misteryo at hindi maipaliwanag na pangyayari at mga kwento ukol sa mga aswang at mangkukulam, base sa mga salaysay ng aking kaibigan. Nagtungo si Liza na isang kolehiyalang taga Maynila upang makipag-reunion sa kanyang mga kamag-anak sa Sikajor at para na rin makapag-isip-isip sa nasimulang hiwalayan nila ng kanyang nobyong si Marco. Isang araw inimbitahan ni Rico si Liza na magtungo sa liwasang bayan sa Sikajor upang makapasyal at malibang na rin ang dalaga. Noong una ay ayaw niyang sumama subalit napilitan lamang siya ng matagal na nakiusap sa kanya ang binata. Bakas naman ang kasiyahan sa mukha ng kanyang mga tiya at tiyuhin partikular na ang kanyang pinsang si Ana na buntis at malapit ng mga anak gayon din ang asawa nitong si Pedro at ang kapatid na sina Sally at Manolito. Pagpunta nila sa liwasan ay hindi maiwasan ni Liza na mapahanga sa kagandahan ng Sikajor at nasurpresa siya nang bigyan siya ng isang kwintas na sampagitan ni Rico. Sa mga oras na iyon ay unti-unti na siyang nagiging palagay ang loob sa ipinapakita nitong pagpapahalaga sa kanya, subalit ayaw niyang saktan ang kalooban ng binata. Hindi pa siya handang magmahal muli dahil sa masakit na paghihiwalay nila ni Marco. Minsan niyang nahuling may ibang babae ang kanyang nobyo. Masyado pang maaga para magkaroon ulit siya ng nobyo, at ayaw din niyang gawing panakip butas si Rico sa sandaling kasiyahan na nananatili siya sa Sikajor. Sa matagal nilang pagkukwentuhan ay biglang sumagi sa isip ni Liza ang kanyang nalalapit na kaarawan. Bago maganap ang reunion, nagalak naman si Rico nang malaman niya ang petsa ng kaarawan ng dalaga. Siya nga pala ipaghahanda kita ng masarap na panbisaya at sikwate na siguradong magugustuhan mo at sa kasuko na tanyag dito sa aming bayan para naman may mairegalo ako sa iyo sa kaarawan mo, masayang sabi ni Rico. Huwag na, nakakahiya naman, hindi ko rin naman alam kung maghahanda sila at saka okay na rin sa akin na hindi kami maghanda ng pagkain at ang mahalaga ay magkakasama-sama kaming magkakamag-anak sa reunion, pero sadyang mapilit pa rin si Rico. Wala siyang pakialam kung mapuyat o mahirapan pa siya sa pagbibigay ng mga kung ano-ano kay Liza. Ang mahalaga sa kanya ay makita itong masaya at mabigay niya ang kanyang makayanan para sa kanyang minamahal. Makalipas ang isang araw naganap na ang kaarawan ni Liza. Dumating si Rico na medyo malalaki ang A-bags ng kanyang mga mata, pero may dala siyang mga pagkain gayon din ang isang maliit na box na naglalaman ng mamahaling alahas. Agad na pinatuloy ni Tia Rosa si Rico sa kanilang tahanan kung saan napakaraming bisita ang matatagpuan sa isang lamesa. Maraming inihandang mga pagkain ang kamag-anak ni Liza at nagawa pang mang-akit ng mga kaibigan at kainuman ng kanyang tiyuhin. Umupo sa may pagkainan si Rico katabi si Liza at inilabas niya sa isang malaking supot ang dala niyang mga pagkain at inihain niya sa lamesa. Nanlaki naman ang mga mata ni Tia Rosa at Ana at paulit-ulit silang nagpasalamat kay Rico. Lalo pa nilang ipinagdiinan na sagutin na ni Liza sa panliligaw ang binata dahil kita naman nila kung gaano kaseryoso at kapursigido ng dalaga. Akala ni Liza ay lulubayan na siya ng kanyang mga kamag-anak, ngunit hindi pa pala. Inilabas ni Rico ang isang mamahaling pilak na kwintas at inilagay sa liig ni Liza.
lalong lumakas ang kansawan ng kanyang mga kamag-anak sa sobrang galak. Napukaw na rin ang atensyon ng mga kaibigang kainuman ni Tio Carlos, kung kaya't nakisali na rin sila sa nakakatuwang pangkakanyahan. Bisaya at nagawa pa niyang mag-ipon ang kanyang allowance para lang makabili ng mahal na kwintas na pangregalo niya sa iyo, sabi ni Tia Rosa. Nagulat at nakaramdam ng kaunting pagkainis si Liza. Hindi na tama ang ginagawa ni Rico. Masyado na niyang inaabuso ang kanyang sarili at ngayon ay gumastos pa ito ng malaking halaga ng naipong pera para lang maregaluhan siya ng kwintas. Gusto na niyang prangkahin at diretsuhin para tigilan na ang panliligaw nito sa kanya, pero naharang siya ng kanyang tiyuhin Carlos na maihawak na isang baso na mailamang alak. Halika Rico. Uminom ka muna ng tuba upang magkaroon ka ng lakas ng loob na masabi ang tunay mong nararamdaman sa aking pamangkin. Nahihiyang tinanggap ni Rico ang baso at mabilis na tinungga ang laman. Nang humagod na ito sa kanyang lalamunan, ay ilang saglit lang siyang napangiwi sa epekto ng lasa ng tuba. Kumuha pa ng tuba si Tio Carlos at ibinigay ang baso kay Liza. O iha, ikaw naman ang uminom at huwag kang paarte-arte. Sa takot na baka mapagalitan siya ng kanyang tiyuhin ay agad niyang kinuha ang baso at walang ano-ano ay tinungga ang laman. Napaubo siya ng makailang beses bago na himasmasan. Hindi rin siya sanay na uminom ng mga matatapang na alak sa probinsya, kaya ganoon na lang ang reaksyon niya. Pagkatapos na makatikim ng tuba, paulit-ulit na pinapatag ni Tio Carlos si Rico hanggang sa makatungo ng 5 baso ng tuba at tuluyang malasing. Mamula-mula na ang kanyang mga pisngi at paika-ika na siyang naglalakad at halos sa mga upuan. Nagulat si Liza nang biglang lumapit sa kanya si Rico at hinawakan ang kanyang kamay. Pagkatapos ay saka siya nagsalita ng pautal-utal dulot ng matinding kalasingan. Liza, gusto ko sanang malaman ang sagot mo sa tanong ko. Tinatanggap mo ba ang pag-ibig ko para sa iyo? Hinahaplos-haplos pa niya ng maingat ang kamay ni Liza. Hindi siya nakapagsalita kaagad, tumingin siya kina Tia Rosa at Ana. Gusto niyang magsalita pero naguguluhan siya. Biglang nawalan si Liza ng tapang sa nais niyang sabihin kay Rico. Nagbago ang ihip ng hangin at parang napaurong ang dila niya. Ayaw niyang paasahin at masaktan ang bina pero bahagi ng isip niya ay pinipigilan din niya ang sariling lumayo at umiwas dito dahil kahit paano ay napasaya siya ni Rico sa maikling pananatili niya dito. Lahat sila ay nakasentro, kay Liza ang atensyon. Naghihintay sa anumang maaari niyang maisagot kay Rico. Nilakasan ni Liza ang kanyang kalooban at sumagot sa hindi inaasahang katotohanan na kumawala sa kanyang bibig. Nagsigawan at nagpalakpakan ang kanyang mga kamag-anak na animoy nanalo sa karera at sabong. Mangiyak-ngiyak na nagpasalamat si Rico kay Liza at masuyo niyang hinalikan ang mga kamay nito. Hindi man nakakasigurado si Liza sa kanyang mga isinagot kay Rico ay pinanindigan na rin niya ang kanyang desisyon pero sa bahagi ng isip niya ay nakokonsensya siya kung paano susuklian ng mas higit pang pagpapahalaga at pagmamahal sa kanya ni Rico. Ngayon pat opisyal na silang magkasintahan. Simula ng gabing iyon ay wala nang masyadong naririnig na kwento at bulungan sa buong bayan ukol sa mga gumagalang aswang at mga insidente ng mamamaslang at pagkawala ng mga residente. Formal na din na naipakilala ni Rico sa kanyang pamilya si Liza, minsan itong pumasyal sa kanilang tahanan. Nahiwagaan lang at nakaramdam ng kaunting hilakbot si Liza sa mga inihahandang pagkain ng pamilya ni Rico. Hindi pangkaraniwan at lansa at tipak ng mga nilulutong pagkain. Kakaiba ang mga pagkakahiwa at hindi niya mawari kung baboy, baka o manok ang pagkakakilanlan ng mga kinakain niyang karne. Hindi lamang iyon na aamoy niya ang usok at mga maliliit na manika na matatagpuan sa isang kabinet. Naisip tuloy ni Liza na mangkukulam ang pamilya ni Rico, pero sa kabila ng lahat ay natuwa naman siya sa pagiging pasensyoso at mapagbigay ng ina ni Rico gayon din ang mga kapatid nitong napamahal na rin sa kanya. Sumapit ang Nobyembre 1 at nagtungo sa may sementeryo sina Liza gayon din ang kanyang kamag-anak para bisitahin ang puntod ng kapatid ni Tia Rosa na si Tia Belen. Kasama nila noon si Rico at sa hindi sinasadyang pangyayari ay dumating si Marco na dating nobyo ni Liza. Nagulat si Rico at hindi niya maunawaan kung sino ang lalaking bigla na lang na yumakap at humalik sa kanyang nobya. Sino ka ba pare? Ako si Marco ang boyfriend ni Liza. Kamuntik pa silang magtalo ni Rico. Pero katapus-tapusan ay nagalit si Rico kay Liza at mabilis siyang umalis. Nainis si Liza sa naging pag-ugali ni Marco pero wala na rin siyang nagawa dahil para nitong asong pasunod-sunod sa kanya. Sinikap niyang magpaliwanag kay Rico, subalit nang makarating siya sa bahay nito ay hinarap siya nito na puno ng panunumbat at buot. Simula sa araw na ito pagsisisihan mo ang ginawa mo sa akin. Mas masakit pa sa panloloko at pananakit mo sa kalooban ko ang gagawin ko sa iyo. Bagay na gugustuhin mo ng mamatay kaysa mabuhay pa sa mundo.
At pagkatapos noon ay hinding-hindi na niya nakita pa si Rico. Sumapit ang reunion ng kanilang pamilya, kasama ni Liza ang kanyang nobyo na si Marco, at kahit may tampo pa rin siya sa binata ay patuloy pa rin siyang nakisama dito kahit labag sa kalooban niya. Hindi masaya ang mga kamag-anak ni Liza nang makita nila ang dating nobyo nito. Nagkaroon ng palaro at iba't ibang mensahe ang bawat angkan. Hindi na natapos pa ni Liza ang programa nang biglang humilab ang kanyang tiyan. Nagsuka siya ng dugo at pagkatapos ay nawalan siya ng malay. Ilang araw na siyang inaapoy ng lagnat at patuloy pa rin ang pagsakit ng kanyang tiyan. Ginamot siya ng isang albularyo. Gumamit ito ng bato at tawas kasama ang insenso at kamangyan kasabay na sinambit ang kakaibang orasyon at napansin niya sa hugis ng tawas ang anyo ng isang mambabarang at napagtanto nilang binabarang si Liza. Nagtungo si Tia Rosa at anding sa bahay ni Rico at dinala nila si Liza doon, subalit hindi nila natagpuan ang pamilya nito. Bagkos ay laking gulat na lamang ni Liza nang matagpuan si Rico na kumakain ng lamangkati ng tao. Nagulat ito nang masaksihan ni Liza ang kanyang ginagawa, kung kaya't nagmadali itong lumipad paakyat sa kisam ng bahay, at halos mabutas niya ang bubungan. Lumipad ito ng pagkalayo-layo hanggang sa hindi na nila namataan pa. Hindi pa rin natapos ang kalbaryo ni Liza. Isang araw ay tinubuan naman ng malalaking bukol sa buong katawan si Liza at may mga lumalabas na insekto sa loob ng kanyang bibig habang umuubo siya. Namamayat na siya noon at talagang nababahala na ang kanyang mga kamag-anak partikular na si Marco na hindi siya iniwanan kahit paulit-ulit na itinataboy ni Liza. Kumausap ang kamag-anak ng dalaga ng panibagong albularyo at sa pagkakataong iyon ay napailing ito pagkakita niya sa dalaga na halos naghihingalo na sa kanyang pagkakaratay. Wala na tayong maaaring gawing paraan pa para sa kanya. Napakalakas ng kapangyarihan ng mambabarang na aswang at hindi ko kayang kontrahin ang ginagamit niyang mahika. Sunod-sunod ang ginagawa niyang pagpaparusa at sa huli niyang pambabarang ay ihanda na ninyo ang inyong mga sarili dahil siguradong ikamamatay na niya ang kasunod na pambabarang at hindi nga siya nagkamali. Nagpadala ng telegrama sa Maynila ang kamag-anak ni Liza upang ipabatid sa mga magulang ang kalagayan ng dalaga. Pagbalik ni Tia Rosa sa may kwarto ay napasigaw siya sa sobrang sindak ng matagpuan na naliligo sa dugo si Liza na nakapikit ang mata na nakahiga sa kama. Nagsipagputukan na ang mga namimintog nitong mga bukol sa buong katawan. Kahindik-hindik na kamatayan ang inabot ni Liza sa kamay ng binatang nasatan sa kanyang pagmamahal. Nakakalungkot Kuya Chris na sa mga ganoong pagkakataon ay hindi nabigyan ng pagkakataon si Liza na makahingi ng tawad kay Rico at hindi rin niya nakamtan ng pagpapatawad ng binata. Parehas silang naging biktima ng masamang mga pangyayari dahil sa hindi pagkakaunawaan at hindi pagsasabi ng buong katotohanan. Sa kabila ng karanasang ito ay napagtanto ko na mahirap umasa at magpaasa sa ibang tao, lalo na kung halos isakripisyo na niya ang buong kaligayahan at buhay para lang sa taong inaasam na mahalin siya. Hanggang dito na lang po Kuya Chris ang aking kwento. Maraming salamat po sa pagbasa nito. Ako po si Mang ang inyong kaistorya. Mapagpalang araw po sa inyo Kuya Chris. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Bong. Ang kwentong nais ko po sa nang ibahagi ay hindi ko personal na karanasan pero tunay po na nangyari. Nalaman ko ang kwentong ito dahil isa ako sa mga nakasaksi ng mangyari ito. Kasalukuyang binata pa ako noon. Nasa 23 na ang edad at sa probinsya pa nakatira. Hindi ko na po babanggitin ang pangalan ng probinsya namin para na rin mapangalagaan ang imahe nito. Maliit pa lang akong bata madalas nang ipang sa akin ng mga magulang ko, lalo na ng aking ama na laging maging mapagkumbaba sa kapwa. Ano pa man ang iyong marating o maabot ay panatilihin ang kababaan ng puso sa iyong sarili. Huwag na huwag maging palalo dahil ang mga taong mayayabang ay ibinabagsak ng Panginoon. Pero habang lumalaki at nagkakaisip na pagtanto ko na sadyang may mga tao na nagtatanga ng ganitong pag-ugali ang pagiging mapagmataas at hambog at isa na rito ang anak ni Mang Pedro na si Ramon. Kilala si Mang Pedro sa lugar namin noon na isang antinggero at magaling na albularyo. Dati ay maraming lumalapit sa kanya para magpagamot. May iba rin na humihingi ng tulong ukol sa mga paranormal na bagay na may kinalaman sa mga kakaibang nilalang halimbawa ay mga inaaswang na paglalaruan ng mga maligno o lamang lupa o kaya naman mga napagkakatuwaan ng mga engkanto. Marami kasing taglay si Mang Pedro na iba't ibang klase ng anting-anting na ipanglalaban sa mga nasabing nilalang. Bukod doon ay napakabait nito, maliban sa pagiging albularyo at antinggero kilala rin ng marami si Mang Pedro na maawain at may mabuting kalooban. Sa katunayan, hindi siya humihingi ng bayad o kahit anong kapalit sa kanyang serbisyo. Bilang isang albularyo,
para sa kanya ay sapat na ang simpleng pasasalamat. Napakadali rin niyang lapitan dahil oras na humingi ka ng tulong sa kanya, ay hindi siya magdadalawang isip na tumulong hanggang sa abot ng kanyang makakaya. Dahil sa mga nabanggit minahal at labis na iginalang ng mga tao, sa lugar namin ang nasabing albularyo, kaya naman noong namaalam na si Mang Pedro sa mundong ibabaw marami ang nalungkot sa pagkawala niya. Ang kanyang kaalaman sa panggagamot at kabihasaan sa paggamit ng mga anting-anting ay namana naman ang nag-iisa nitong anak na si Ramon, magmula nang pumanaw ang bantog na albularyong ama siya na ang pumalit dito. Sa kanya na nagpapagamot ang mga taong nagkakasakit sa lugar namin at sa kanya na rin lumalapit ang mga may suliranin na may kinalaman sa kababalaghan. Bagamat naman na ni Ramon ang galing at karunungan ng kanyang ama, pero hindi ang magandang ugali nito at kababaang loob. Taliwas kasi ang ugali ni Ramon kay Mang Pedro. Kung si Mang Pedro ay tumutulong ng walang kapalit, si Ramon ay humihingi naman ng bayad, aba sa panahon ngayon ay wala ng libre. Bakit ako magsasayang ng oras na gamutin at tulungan kayo sa mga namerwisyong mga impakto at mga maligno na yan kung wala na akong mapapala? Saad na katwiran ni Ramon sa mga taong gustong humingi ng tulong sa kanya. Dahil dito sa tuwing may magkakasakit sa kanilang lugar, mas pinipili na lang nila ang pumunta sa pagamutan sa pinakabayan kahit pa nga may kalayuan ito. Ang ibang mga walang-wala talagang maibabayad sa pagpapagamot ay nagtitiis na lamang sa karamdaman. Sabi-sabi nga ng mga tao sa lugar namin ay wala naman daw masama kung humingi ka ng kabayaran kapalit sa serbisyo mo, pero kung sobra-sobra naman ang sinisingil mo ay maling-mali ito. Bukod sa paniningil ng mahal sa kanyang paggagamot, isa rin sa mga dahilan kung bakit lalong kinainisan at pinangingilagan si Ramon sa lugar namin ay dahil sa pagiging maangas nito't mayabang. Marami ang taga sa amin na iniiwasang makaengkwentro ito o makahalubilo man lang dahil may mga pagkakataong bigla na lang nitong pag-iinitan ang isang tao kahit walang sapat na dahilan. Palagi nitong pinagmamalaki na walang pwedeng kumalaban sa kanya na kahit sino dahil kayang-kaya raw niya itong balikan sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang karunungan at kabihasaan sa paggamit ng anting-anting. Isang halimbawa na rin ang nangyari sa isang kapitbahay naming si Mang Luis na nakasagutan minsan ni Ramon ito'y ukol sa di umano'y pambabastos sa anak na dalaga ni Mang Luis. Nang dahil doon nagkaroon ng matinding pagtatalo ang dalawa na nauwi sa pagbabanta ni Ramon na hindi na sisikatan ng araw ang may edad na ring lalaki na siyang ang nangyari. Ayon sa may bahay ni Mang Luis, habang mahimbing na silang natutulog bigla na lamang daw siyang nagising dahil sa malakas na pag-ungo ng kanyang asawa. Inakala raw ng ginang na binabangungot ito kung kaya't agad niyang ginising ito, pero bigla na lamang daw na may kung anong maliliit na insekto ang lumabas mula sa bibig ni Mang Luis. Bagamat nangingilabot at natataranta, nagawa pa rin daw ni ginang na tumawag ng saklolo sa mga kapitbahay, maging ang mga ito ay pinanindigan ng balahibo sa kanilang nasaksihan. Halos matabunan na raw kasi ng laksalaksang iba't ibang uri ng mga insekto ang buong mukha at katawan ng nasabing lalaki. Dahil dito wala raw makapagtanggol o mayroon mang naglakas loob na sumaklolo rito para sanay dalhin ito sa pagamutan, subalit huli na ang lahat gabing iyon. Napabalita na isa ng bangkay si Mang Luis, naging usap-usapan sa buong lugar namin ang nakakakilabot na sinapit nito. Walang ibang pinaghihinalaan ng mga tao sa maaaring gumawa nun, kundi ang mayabang na antinggero si Ramon. Bukod kasi sa kanya ay wala namang ibang may kakayahang gumawa ng ganong bagay sa aming baryo, at isa pa siya lang naman ang may motibo para gawin yon sa matanda. Lalong kinatakutan at pinakaiwasan si Ramon sa lugar namin dahil sa pangyayaring ito. Wala namang pakialam ang lalaki kung katakutan man siya, sa halip ay ikinatutuwa pa nga niya na pinangingilagan ng marami at lalo pa nga itong yumabang. Mas lumakas pa ang loob niyang maghari-harian sa lugar namin, lalo't alam niyang walang magkakamaling kuman sa kanya. Sa kabila ng kagaspangan ng ugali ni Ramon, ay may mga tao pa ring nagtitiwala sa kanya. Ito ay ang mga taga-ibang lugar na sadya pang dumadayo at handang magbayad ng malaki papapalit ng serbisyo niya. Sa mga ganitong klase ng tao, nagiging mabait si Ramon, tuluyan na kasing nasilaw ng salapi ang pagkatao niya. Kung mahirap ka ay hindi ka haharapin ito, sa halip ay walang awa ka nitong ipagtatabuyan. Ayon pa sa kanya, wala raw siyang panahon sa mga dukhang umaasa na lamang sa awa at tulong na libre, kasi hang mamatay pa raw ang mga ito dahil hindi naman niya ikayayaman ng pagtulong sa kanila. At dahil nga mapepera ang mga taong pinagsisilbihan niya, hindi naglaon umasenso sa buhay si Ramon. Ang dati nitong maliit na barong-barong ay naipagawa niya at halos maging mansyon na sa laki. Hanggang isang araw may isang lalaking bagong salta sa lugar namin. Nagkataon noon na ang aking ama ang una nitong nilapitan at pinagtanungan.
Ayon sa lalaki na nagpakilalang Juan, si Mang Pedro daw ang sadya niya sa baryo, kung kaya napunta raw siya sa aming lugar, subalit dahil nga may higit isang taon nang namaya pa si Mang Pedro ng mga panahong yon ay ganoon na lamang ang kanyang lungkot at panlulumo. Hindi raw niya akalain na kagaya ng kanyang ama ay pumanaw na rin pala ito. Ayon sa lalaki, nang mabalitaan daw noon ang kanyang ama kung saang lugar naroon ang matalik na kaibigan, ay nagplano raw itong puntahan si Mang Pedro, ngunit sa kasamaang palad nga lamang ay biglang dumating ang huling oras nito sa lupa kung kaya hindi na nito nagawa ang pinaplano. Gayunpaman ay nagawa naman nung magbilin sa anak nitong si Juan na kapag nagkaroon ito ng pagkakataon ay puntahan niya ang sinasabi nitong kaibigan para sabihin dito ang bilin niya. Nagmagandang loob naman si tatay na samahan ng nasabing lalaki sa bahay ng anak ni Mang Pedro na si Ramon, ngunit pagdating doon sa halip na alukin tumuloy sa kanyang tahanan ang kanyang bisita ay ipinagtabuyan pa niya ito. Anya wala na ang kanyang ama kung kaya wala na rin daw saysay ang pagpunta nito roon. Hindi rin daw niya magagawang patuluyin ito sa kanyang tahanan dahil hindi naman daw niya ito kilala. Mamaya pa raw ay masamang loob pala ito at magnakaw lang sa pamamahay niya. Parang si tatay paraw ang nakaramdam ng pagkapahiya dahil sa naging masamang asa ni Ramon. Sadya talagang magaspang ang pag-ugali at walang kinikilalang kaibigan o kamag-anak basta alam niyang wala siyang mahihita. Pero bago pa man umalis ay sinabi na lang ng lalaki ang kanyang pakay kung bakit siya nagtungo roon. Narinig ni tatay na sinabi nitong ipinababawi ng kanyang ama ang mga anting-anting na ibinigay nito noon kay Mang Pedro. Anya bago raw ito pumanaw kamakailan lamang ay naramdaman daw nitong hindi umano ginagamit sa tama ang mga anting-anting na nagmula sa kanya. Ganoon na lamang ang pagsiklab ng galit ni Ramon nang marinig ang sinabi ng lalaki. Nagmatigas itong wala siyang anting-anting na isa sa uli dahil ito ay sa kanyang ama at ipinamana na ito sa kanya. Sinabi pa raw ni Ramon na gusto lamang ito pag-interesa ng lalaki dahil nalalaman nito kung gaano kalaki ang pakinabang nito. Lalo niyang pinagtabuyan si Juan at binantaang huwag na itong magkakamaling ipakita ulit sa kanya ang pagmumukha nito kung ayaw nitong matapos ang buhay nito nang wala. Sa kabila ng matalas na pananalita at mga pagbabanta ni Ramon kay Juan, hindi man lang daw ito umimik sa halip ay nagpasalamat na lang daw ito at nagpaalam na aalis. Naiiling na lamang daw ito habang papalayo sila ni tatay sa bakura ng mayabang na si Ramon. Habang naglalakad daw sila ay tinanong daw ni tatay si Juan kung may matutuluyan ba ito dahil kung wala ay maaari naman daw itong makituloy muna sa bahay namin pansamantala, subalit magalang daw na tumanggi ang lalaki at nagpasalamat na lang kay tatay sa pagmamagandang loob niya. Hanggang isang araw may kumalat na usap-usapan sa lugar namin tungkol sa isang lalaki na marunong daw manggamot katulad ng sa isang albularyo. Sabi-sabi ring hindi lang ito magaling sa paggagamot kundi napakabuti rin daw nito dahil hindi ito nanghihingi ng anumang bayad. Dahil dito dinayo rin ng mga tao ang kinaroroonan ng sinasabing lalaki para magpagamot ng mga karamdaman nila. Hindi naman nalingid kay Ramon ang tungkol sa lalaking manggagamot, nang gagalaiti pa ito sa galit ng makarating sa kanya ang balibalita. Mas lalo pang nagumuusok ang kanyang ilong sa galit sa naririnig na hindi hamak na mas galing ang manggagamot na lalaking iyon kumpara sa kanya. Hindi ito matanggap ni Ramon at sinabing isa raw itong kalokohan. Imposible raw na may makahigit sa kanya dahil lahat na raw ng kaalaman ukol sa mga panggagamot at paggamit ng mga anting-anting ay kabisado na niya. Keso raw huwad ang manggagamot na iyon at gusto lang siya nitong kalabanin sa tinuturing niyang negosyo. Kaya ang ginawa niya ay pinuntahan niya ang kinaroroonan ng nasabing manggagamot at ganoon na lang ang kanyang pagkabigla nang mapagtanto niya na ang lalaking sinasabing mas mahusay pa sa kanya ay ang lalaking nagpakilala sa kanya noon na anak ng kaibigan ng kanyang ama na siyang ipinagtabuyan niya. Lalong nagpuyo sa galit si Ramon ng mga oras na yon. Ayon pa sa mga nakasaksi, galit daw na hinarap ni Ramon si Juan at sinabihan daw na kailakas ng loob nitong kalabanin siya na kaya pala raw pilit nitong kinukuha sa kanya ang pagmamay-ari niyang mga anting-anting para ito mismo ang gumamit. At makinabang, pinaratangan din niya ang lalaki na isa raw itong huwad at hindi raw tunay ang ginagawa nitong panggagamot sa mga tao dahil nanggagaling umano sa kampo ng dyablo ang kakayahan nito. Sa dami roon ng mga ipinaratang ni Ramon kay Juan, isa lamang daw ang ipinaliwanag ng lalaki na kaya raw niya binabawi ang mga anting-anting na iyon dahil iyon ang bili ng kanyang ama marahil dahil hindi niya ito ginagamit sa tama bagkus ay ginagamit niya ito sa pagsasamantala sa mga tao na sinang-ayunan naman ng mga taong naroon. Dahil sa pagkapahiya lalong ng galaiti sa galit si Ramon, muli niyang binantaan si Juan na titiyakin niyang pagsisisihan nito ang ginawa nitong pagkalaban sa kanya. Saka nayayamot na umalis,
Tila hindi man lang natinag ang lalaki sa banta sa kanya ni Ramon. Ani raw nito, malinis daw ang kanyang kalooban at ang Diyos na raw ang bahala na humatol sa kung sino ang masama. Nang gabi ring yon, sa kalagitnaan ng hating gabi, bigla na lang kaming nagising nila tatay dahil sa malalakas na sigaw. Agad na bumangon ang aking ama para alamin kung saan nanggagaling ang mga sigaw na yon, at napag-alaman naming hindi lang pala kami ang nagising at nakarinig ng mga pagsigaw, kundi pati na rin ng mga kapitbahay namin. Nakahindik ang bawat sigaw na naririnig namin. Animoy punong-puno iyon ng sakit at takot. Sumisigaw ito ng pagmamakaawa at humihingi ng saklolo na pagtanto naming. Nagmumula iyon sa malaking bahay ni Ramon, kaya naisip agad namin na siya ang sumisigaw na yon. Kuro-kuro ng iba baka napasok ng masamang loob ang bahay ni Ramon at ginawan siya ng mga ito ng masama. Gayunpaman, walang sino man ang nangahas na lumapit sa bahay nito para alamin kung ano talaga ang nangyayari sa loob. Natatakot kasi silang madamay pa kapag pumasok sila roon. Ilang sandaling nilamon ang nakakakilabot na mga paghiyaw ni Ramon ang tahimik na gabi, at kahit pa tumahimik na ang paligid ay wala pa ring nangahas na alamin kung ano nga ba talaga ang nangyari sa lalaki. Noong sumapit na lamang ang umaga ay may ilang nagbigay alam sa mga otoridad sa maaaring nangyari sa loob ng tahanan ng mayabang na antingyero. Matapos itong puntahan at saliksikin ng mga pulis, doon nila natagpuan ng wala ng buhay na ni Ramon. Ayon sa mga nakakita ng bangkay, dilat na dilat pa raw ang mga mata nito at nakabuka ng malaki ang bibig na para bang may kinatakutan ito ng husto. Hindi naman daw ito nakitaan ng kahit anong sugat sa katawan para masabing nakipagbuno ito sa kung sino may. Nakita ring mga insekto sa ilang parte ng katawan nito, gaya ng mga ipis, uod at kung ano-ano pa na gumagapang sa kanyang balat. Sa huli ay ipinagpalagay ng mga otoridad na atake sa puso ang ikinamatay ng lalaki, pero para sa ibang nakakita ng bangkay ni Ramon, sinasabi nilang maaari daw may bumarang sa kanya. Marahil daw ay may nakaaway ito o isang tao na may malaking galit sa kanya ang siyang may kagagawa ng kanyang sinapit. Hindi naman daw imposible ito dahil kung anong bait at buti raw ng ama niya ay siyang gaspang naman ng pag-ugali at sama ng pagkatao ni Ramon, kaya sa kabila ng sinapit niya walang kahit sino. Nalungkot at nakisimpatya sa nangyari sa kanya, maliban sa kanyang mga kamag-anak na nag-asikaso ng kanyang labi.